Papilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Yan ang naging babala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga nais magpatalsik sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ng dating Pangulo sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa gitna ng umuugong planong impeachment ng ilang kongresista laban kay Vice President Sara. Ito naman ang naging reaksyon ng pangalawang Pangulo sa sinabi ni Pangulong Duterte. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Just like kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. May komento naman si Vice President Sara patungkol sa isyu na hindi niya umano pinansin si House Speaker Martin Romualdez sa arrival ni Pangulong Bongbong Marcos mula Amerika. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako makakomment. Wala ako nakita. Samantala, pinangunahan ni Vice President Sara ang kulminasyon ng National Reading Month sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City nitong Martes ng umaga. Aminado ang pangalawang Pangulo sa problemang kinakaharap ng Department of Education kung saan mababa ang ranking ng mga Pilipinong estudyante sa Program for International Student Assessment pagdating sa reading comprehension. Karamihan pa aniya sa mga kabataan sa henerasyon ngayon ay mas nawiwiling mag-gaming kaysa magbasa. Kasabay pa nito aniya ang problema sa learning losses bunsod ng COVID-19 pandemic. Nakikita natin na hindi talaga maganda yung kalidad ng edukasyon. At simulan talaga natin dapat na matuto ang mga bata magbasa. And marami talaga tayong mga non-readers at saka marami tayong mga slow readers. Upang tugunan ito, ani Vice President Sara, ilalaan ng DepEd ang Biyernes kada linggo para sa Catch-Up Friday simula sa January 2024. Sa Catch-Up Friday, walang ibang gagawin ang mga bata kundi ang magbasa sa buong araw. Ang marunong ng magbasa naman ay tuturuang magsulat ng essay at libro kasabay ng paghasa ng kanilang critical at analytical skills. Bukod sa reading, kabilang din sa mga subject na bibigyang pansin ng DepEd tuwing Catch-Up Friday ay health, values at peace education. Sa ngayon, ayon kay Vice President Sara, binabalangkas na nila ang guidelines na nakatakdang ilabas sa December at ipatutupad simula January 12 sa susunod na taon. Ito yung strategy natin sa paghahabol sa part ng ating learning recovery program dahil nakita natin na ginagawa naman natin lahat noon pero hindi pa rin nag-i-improve ang performance ng ating mga learners, particularly sa international assessments. Dapat mag-allot tayo ng isang araw talaga na wala nang ibang gagawin ang ating mga mag-aaral at mga teachers kundi humabol sa kung ano yung dapat matutunan ng mga bata. Kasabay ng National Reading Month, inilunsad ng pangalawang Pangulo ang kanyang inakdang librong pambata na may pamagat na Isang Kaibigan. Aniya, inspirasyon niya ang mga kabataang Pilipino sa pagsulat ng nasabing libro na isang kwento tungkol sa halaga ng tunay na pagkakaibigan at kabutihan. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.